Hello there, Aries sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of July. Yeah, this reading is for the month of July. So what I'm going to do is for the Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus, sino yung taong paparating sa buhay mo. So this hindi to considered to be this month of July. So pwedeng this month of July or pwedeng in the future. Okay, so let's start without further ado. So Aries, hindi lahat ng Aries maka-resonate sa reading na to, okay? So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries sign. So takes what resonates. I put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So let's start. Thank you sa mga nandito, nanonood, sa mga Aries na nandito. So meron kayong mga maingay na naririnig because ulan. So I was just going to try to edit the sound to remove this kahit papano. So let's start. Ano kaya yung pwede magiging zodiac sign ng magiging partner ninyo, Aries? So kung ano man lalabas dito, hindi consider as sun sign lang, okay? Let's see. Ano yung zodiac sign niya? Possible zodiac sign niya. So it's not zodiac sign, but this is the sun. The sun is very obvious na ito ay ang Leo. So pwedeng Leo siya. Sun, Moon, Rising, Venus, or mabigat yung Leo sa placements niya. Ibig sabihin madaming Leo sa placements niya. So kailangan nyo din na tignan kung anong placement ng person na darating sa buhay mo. Okay, Sun card, could be this person is jolly, happy, mahilig siyang mag-smile, makakaramdam ka sa kanya ng happiness. This person is very light-hearted, family oriented, talented, and this person is motivated na tao. Magaling din to mag-motivate ng isang tao. And yeah, a bit of like frank, straightforward. Medyo pagdating sa mga advice, medyo masakit siya magsalita. Medyo pointed kasi yung advice niya. Ibig sabihin, whether masasaktan ka o hindi, this person just don't care. Sasabihin niya kung anong gusto niya sabihin. So, I think ganun siya. Isa to sa kanyang personality as the sun. Okay, so, tignan natin yung gender niya. Okay, so ano yung pwedeng maging gender ng person na to? Could be a man, a young man, a young one, or a young man or a young woman to consider kasi this is general for all Aries, okay? So, ganito. If you are a woman, naghahanap kayo ng man, so this could be a young man. Pwede siyang mga at least 30 to 45 years old. Something ganun siya kayang. Hindi siya older. Hindi siya, and if you are like tomboy na naghanap ng woman, so this could be a woman but same as you, na may pagka parang masculine yung personality or galaw niya. So if you're a man looking for a same man, so this would be a man talaga. Straight man could be. So if you're a man looking for a gay, so this could be a gay, pero hindi siya ma-obvious as gay. You know, siya yung gay na kung makikita ng iba na hindi siya kilala, pwedeng masasabihan siya na lalaki din. Parang ganun. So ito yung pwedeng appearance ng person mo. Okay, yung ano niya, ano ba tawag doon? Yung face and appearance. Okay, so gender, sorry. So next tayo sa other. Tingnan natin yung mga ano niya.
other qualities niya sa buhay, anong meron sa kanya. Let's see. Single. So this person might be a single one. So never been married. Or might be dumaan na siya doon pero single siya ngayon. So totally wala siyang anyone involved. So single siya. Or baka married na siya pero single siya sa ngayon, okay? Hindi pwede din never been married. Pwede din dumaan na siya sa married pero single siya ngayon. Like wala siyang anybody in his or her life. Okay, this person is my limitation. So, this person, meron siyang pinagdaanan. May fear kasi siya eh. So, definitely, pag Leo, pwedeng masasabi mo talaga yun doon. Kasi si Leo kasi, may takot siya pagdating sa lolokohin siya. Parang, hindi na naman sa takot, pero ayaw niyang mangyari yun sa kanya. Kasi si Leo kasi yung, kung ikaw yung taong pure Leo, ayaw mo ng niloloko ka kasi parang mahirap sa'yo magpatawad. Kumbaga. Ay, hindi ikaw to. Yung person na yun. Sorry. Parang mahirap sa kanya magpatawad. Ha? Oh my God. Okay. I know the story could be. Wait lang. Tapusin natin to. I know it's now. Wow. Okay. So, ganito yun. Itong person na to, yeah, totoong single siya ngayon. Pero siguro, before, itong person na to is, meron siyang, or not siya, pero kayo. So, meron siyang limitation ngayon because of what happened sa inyo before. Okay? Parang meron siyang takot na maloko ulit. Okay, so Aries. So might be this one is for the cross watchers. So may fear sa kanya magtiwala balik. May fear sa kanya, you know. Pero single siya, available siya ngayon. Kaya this is an ex-lover. So old sparks are coming back again, Aries. So law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours and you will going to have a rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. So, this is an ex-lover na possibility na pwedeng babalik sa'yo. Pero, could be you are an Aries man or an Aries woman which is Aries something, tomboy. Or pwede din namang, sorry sa malakas na ulan, pwede din naman Aries ka na woman, pwedeng baligtad to. Okay, pwedeng cross-watcher ka. Or pwedeng Aries to Aries, okay? So, nakadepende kung saan kayo nakareset. Pero, ang feeling ko talaga dito, siya yung nasaktan before Aries. Yun. Nasaktan siya before sa relationship ninyo. Kaya nga may takot na siya dito na magtiwala ulit sa'yo. Meron na siyang limitation. Even sabihin na natin na there is a chance na magkabalikan kayo, pero meron na sa kanyang may boundaries na siya. Meron na siya na parang na-learn niya na yung lesson niya from your past relationship.
Yon. So, let's see. See? Manifestation. Sun. So, there's a lot of confusion and nandito siya sa limitation. Confuse. Rejoice. The happiness and fulfillment. Okay? So, very connected from my tarot cards though. Paano kayo magkakilala or nagka-collide balik? Nagka-collide balik kayo nito kasi the new beginning is here. Para nagkaroon kayo ulit ng communication ng person na to. Due to manifestation. So, might be, it's either you are manifesting this person to come back into your life. Kasi nakuha siya. Parang narinig ni universe yung manifestation dito. And I can see also here that etong sitwasyon na to, it leaves a lot of confusion dito sa person na to. Kasi nung nakita ka niya or nag-collide kay balik, naging may rejoice sa siyang naramdaman. Ibig sabihin may nararamdaman pa talaga siya sa'yo. May happiness siyang naramdaman, pero meron din takot as well because of what happened before. So, kasi andun na siya sa process of healing eh. Nandun siya sa process of healing, yet, nangyari, parang binalik niya na yung sarili niya from cheating before. Yung, alam mo, may cheating na nangyari dito sa inyo talaga. And parang binalik niya yung sarili niya, parang inayos niya yung sarili niya, nag-heal siya. And then, nagkaroon kayo ulit ng communication ng person na to. Pero honestly, mahal ka pa din niya. Kaya nga nung nagkita kayo, parang nasayahan siya pero may takot siya as well. So, yung situation ninyo is, meron na talagang, sabihin natin na, parang, coldness, emptiness, na dumating na kayo sa point na ganun. Pero through that kasi, paano kayo magka-developan ulit dito? Through that kasi nakita ko that might be you also love this person, Aries, or this person might be patiently waiting for you na magkaroon kayo ulit ng spark. So, though sabihin natin na may takot na sa kanya, kaya nga naghihintay na lang siya dito na magkaroon kayo balik ng spark, anong next na mangyayari sa inyo, pero meron ng full of fear dito as well as coldness even. Pero ang ano kasi dito is yung decision. So, nasa decision ninyo pareho kung paano kayo magkabalikan ulit. So, siguro nung nag-decide na magkabalikan na tayo ulit, siguro nagkaroon pa kayo ng confrontation nito. Siyempre, nagkaroon pa kayo ng pag-uusap bago na mag-alang naman na magkita kayo. Tapos magkabalikan na lang kayo without any explanation from what happened in the past, diba? So, pinag-usapan nyo siguro yun. Nagkaroon siguro kayo ng deal dito. So naglabasan pa kayo ng drama sa isa't isa sa mga sasama ng loob. Hanggang sa ninyo na magkabalikan na kayo ulit. Pero kahit ganun pa man, Aries,
I can felt here parang meron pa din sa kanyang fear even if ganito yung mangyayari sa inyo. So, nasa part mo, Aries, gawin yung decision, yung position mo na bigyan siya ng matatag na relasyon this time, na maging matured enough ka to handle this relationship because this person trusted you again for the second time even if may takot sa kanya, meaning may pagmamahal talaga dito, Aries. Okay, so dito ngayon sa pagbabalikan ninyo, ano yung pwedeng magiging struggle ninyo? Wow, honestly, wala ako nakikitang struggle, pero I don't know if might be the past person. Pwedeng yun. Or could be the reason kung bakit kayo naghiwalay before. So, yun yung pwede magiging struggle. Baka magkakaroon na sa kanya dito ng trust issue. So, pwede yun yung magiging struggles ninyo. Baka magpo-focus siya into what happened sa inyo before. Kaya, para hindi to mangyari, kailangan nyo talaga magkaroon ng communication dito na hindi na to mangyayari, ito na yung gagawin natin from now on, i-burn na natin yon, wag na natin pag-usapan pa, ano man. And ikaw, Aries, because Aries, really, I know Aries are very impulsive people, pabago-bago, kumbaga, may mood din kayo na pabago-bago. Kailangan din na bigyan mo din ng importansya yung time and effort dito sa taong ito. Hindi dahil sa pinatawad ka niya is like sabihin natin na magiging confident ka na okay na kayo ulit, na parang wala lang nangyari before. Minsan kasi mga Aries, especially sa Aries na lalaki, ganun sila eh. Parang kung magkaayos na tayo, parang feeling confident na ulit na walang lang nangyari sa atin before. Kaya there is a possibility na nasasaktan nyo ulit yung damdamin ng isang tao dahil sa parang kumbaga hindi nyo iniisip na ay parang wounded na pala to siya. So kailangan kong ingatan itong part na to na wounded siya, na hindi ko dapat to scratch balik para masaktan siya. Minsan nadudulas kayo, minsan nasasaktan sila ulit. And para sa iyo nating lang yun. So, para to sa, sinabi ko yun sa mga Aries na lalaki ha. Kasi I can really felt this reading for Aries. Pwede naman tong vice versa. Pero, para sa akin, i-consider ko to, itong reading na to is for the cross watchers who is having an Aries man partner, could be. So, yun yung pwede magiging struggles ninyo. Baka about past person. So, let's see. Okay, the possible outcome dito is there is a possibility na pwedeng magkakaroon pa rin ng mga disappointments sa connection ninyong dalawa. Kasi para magkakaroon pa din ng clarity with someone from a past of this person. I think it's your person, Aries. Kasi yung magiging struggle kasi ninyo, kasi parang 'di ba may takot na siya. So kung ano yung dahilan ng takot niya before, yun yung pwedeng magiging issue ninyo dito sa struggles ninyo. And yung magiging outcome nito is yung takot niya, pwedeng yun pa din yun, nangyayari pa din yun. So dahil mahal ka niya,
parang andun siya sa point na this person might be also somebody na observant, nagiging observant na siya sa sitwasyon na meron kayo. Pero yung magkakaroon dito talaga ng, again, okay, fight, arguments, and nakapagod na away until sa darating na naman yung point na hindi kayo mag-uusap dalawa. Dahil nga sa same issue na parang mabalik-balik lang. So, para hindi mangyari itong issue na to, kasi baka pagdating sa araw, the same issue na mabalik-balik lang, baka tuluyan na talaga niyang i-cut itong connection na to. Para, like, wala na. No more second chance could be. Pero mahal ka niya. Pero, kaya, nandito pa din siya. Parang gusto niya talaga na i-try yung best niya. Na madating kayo sa point of marriage. Madating kayo sa point of building a family or victory. So ayaw niyang humantong kayo sa point of separation. Kaya still try, pero ganito kasi yun, Aries. Sa mga gagawin niyang mga effort dito or sacrifices, you need to be parang ma-appreciate mo yun and gagawin mo yung best mo din na para hindi niya maramdaman na meron pa kayong problem dito. Dapat, kumbaga, sabihin natin na may pangako ka sa kanya, may pinangako ka sa kanya, tuparin mo. Wag mong baguhin, kumbaga, may plano kayong dalawa, tuparin mo, kahit papano. Wag mo siyang paasahin sa wala, kasi may limitation na kasi siya dito eh. So, bigyan mo siya ng benefit of a doubt na magtiwala balik sa'yo. So, parang bigyan mo siya ng reason or gagawa ka ng action to prove this person na magtiwala ka sa akin. Para hindi niya na maisip yung mga nangyari sa inyo before. Because there is a possibility, itong cycle na to, okay? Itong cycle na to is pwedeng mabalik yung problem ninyo. Or baka nangyari na to before, naghiwalay kayo, then bumalik kayo ngayon, mangyayari na naman to before. So, if itong cycle na to, hindi to tatapusin, wala kayong lessons na ma-learn dito sa cycle na to, hindi to matatapos. So, baka sa huli, aayaw na talaga siya. Pero dito sa card na to, meron pa rin ako nakikita na this person still want to give you chance. Ganun yung kanya kamahal. Kaya ikaw, Aries, since yung reading na to is para sa'yo, might be, or para sa since reading na to is, could be para sa mga cross-watchers, for Aries, kailangan mo talaga na to learn na paano tuparin or paano mag-stay parang consistent sa isang relasyon. Meaning, tanggalin mo muna yung pagka-impulsiveness mo. Kung mahal mo talaga itong person na to. I know it's hard for an Aries kasi part na yan personality nila, attitude nila, na sa pagiging impulsive nila. Pero, try your best kahit in a different way to prove this person. Kasi itong kasing tao na to is worth it actually. Kasi, ang daming chance na binigay sa'yo. Pero, hoping na this time, makita mo yun. So, Aries, that is my reading for you. Thank you and God bless.